Pat Communications. For reliable information that sticks. Magandang araw po sa lahat. Para sa your working president, good news. Wina po ito. Please subscribe, follow and please don't skip ads. Thank you. No permit, no exam policy sa lahat ng eskwelahan at unibersidad sa Pilipinas bawal na. Ang mga mag-aaral na may hindi nabayarang tuition at iba pang bayarin sa paaralan ay maaaring mag-take ng periodic at final examinations ayon sa pagpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos ng Republic Act 11984 o ang No Permit, No Exam Prohibition Act. Ang batas na ito, na nilagdaan ng Pangulo noong Marso 11, ay sakop ang lahat ng pampubliko at pribadong basic K-12 institutions, higher education institutions, at technical vocational institutions, TVES. Ang lahat ng pampubliko at pribadong educational institutions na sakop ng batas na ito ay kinakailangang mag-accommodate at payagan ang mga disadvantaged students na hindi makapagbayad ng tuition at iba pang fees na mag-take ng periodic at final examinations nang hindi kinakailangan ang permit, ayon sa batas. Gayunpaman, sa mga mag-aaral sa K-12, ang mandato ay para sa buong school year. Bukod dito, ang Municipal, City, at Provincial Social Welfare and Development Officer, o ang Regional Office ng Department of Social Welfare and Development, ay mag-i-issue ng kinakailangang sertipiko tungkol sa disadvantaged status ng mag-aaral dahil sa mga kalamidad, emergencies, force majeure, at iba pang valid na dahilan ayon sa mga patakaran at regulasyon, RR, na inilabas ng DSWD. Bukod pa rito, ang batas ay hindi nagbabawal sa karapatan at kapangyarihan ng mga educational institutions na humiling ng promissory note, pigilin ang mga records at credentials ng mga mag-aaral, at gamitin ang iba pang legal at administrative remedies para sa koleksyon ng hindi nabayarang fees. Ang lahat ng pampubliko at pribadong educational institutions na mapatunayang lumabag sa Section 4 ng batas ay maaaring sumailalim sa administrative sanctions na maaaring ipataw ng Department of Education DepEd, Commission on Higher Education, CHED, at Technical Education and Skills Development Authority, TESDA. Ang DSWD, sa pakikipag-ugnayan sa lahat ng relevant stakeholders, ay magpapalabas ng mga patakaran at regulasyon, RR, na magtatakda ng kahulugan ng disadvantaged student at ang mga kriteria at requirements nito. Ayan po, dalawa na naman pong napakagandang balita para sa mga magulang at mag-aaral na Pilipino. Sa batas na ito, magkakaroon ng makakuha ng exam o pagsusulit ang isang mag-aaral kahit na mayroon pa itong bayarin sa kanyang pinapasukang paaralan o unibersidad. Sa kagustuhan ng mga magulang na makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak upang magkaroon ito ng magandang kinabukasan, kalimitan ay nakararanas ito ng matinding kagipitan. Ngunit ginagawa pa rin ng mga magulang ang lahat upang matustusan ang pag-aaral ng mga anak. Kung minsan, araw lamang ang pagitan mula sa darating na sahod o inaasahang pananalapi, ngunit nauna kalimitan ang deadline ng pagbabayad sa mga paaralan o unibersidad. Dahil sa ganitong senaryo, hindi na nakakakuha ng pagsusulit ang kaawa-awang mag-aaral. Nagdudulot ito ng napakaraming hindi magandang psychological effects, gaya ng trauma at diskriminasyon hindi lamang sa estudyante, ngunit pati na rin sa mga magulang. Ngunit dahil sa pagkakalagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11,984 ay magkakaroon na ng pagkakataon ang mga magulang upang mapaghandaan ang mga bayarin para hindi na sila mapuwersang kumapit sa patalim gaya ng pag-utang na may malaking tubo. Sa batas na ito, mayroon ng sapat na panahon na mabayaran ang mga pagkukulang na bayarin sa mga unibersidad at paaralan ng isang mag-aaral. Ito ay magdudulot ng napakalaging ginhawa at mababawasan na ang stress ng mag-aaral ukol dito. Makakapag-focus na ang estudyante sa mga pagsusulit na hindi agad-agad isipin ang posibilidad na hindi siya makakuha ng test dahil siya ay may bayarin pa. Kahit na marami tayong pampublikong paaralan at unibersidad, ang kakulangan sa pananalapi ang isa sa dahilan kung bakit malaking porsyento ng mag-aaral ay nahihinto at natitigil sa pag-aaral. Sabihin man nating hindi kasing mahal ang tuition fee sa mga pribadong paaralan
at unibersidad kung ikukumpara sa mga pampublikong paaralan, nagigipit pa rin ang estudyante at mga magulang na matustusan ito. Yan ang nakalulungkot na realidad dito sa atin. Shoutouts. Confused Beer. Gina Hello Singena. everyone, welcome Eduardo to Sled Leo. Communications, Jane your Coffee. channel for reliable, Leonardo relevant, and Manansala. accurate information Yolanda regarding Quintino. sports, surveys, Ronald Ryan. statistics, science, Rick Dedeo. politics, people, Alfredo lifestyle, Castillo. arts, travel, and Osimam. technology. Jocelyn Cortez. Virginia Boto. Julie Brand. Letty Laval. Roy Tabler. Manuel Angeles. Volta. Fern Coy. Kanino daw napupunta ang pera? Kay Eddie. Sino si Eddie? Wala ka na ba ibang argumento maisip sa utak mo? Tumindig kayo. Yung ganito, Tinitiyak ko, meron ding titindig sa tabi nyo. At para lalang sigurado? Ano pangalan niyo ulit? Rastaman, yo. Half human, half zombie. What you gonna do? What you gonna do with a big butt, wiggle, wiggle, wiggle. Shoutouts. Confused Beer. Gina Singena. Eduardo Leo. Jane Coffee. Leonardo Manansala. Yolanda Quintino. Ronald Ryan. Rick Dedeo. Alfredo Castillo. Osimam. Jocelyn Cortez. Virginia Boto. Julie Brand. Letty Laval. Roy Tabler. Manuel Angeles. Volta. Fern Coy. Ana Cordova. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand O. Marcos Jr. ang Republic Act No. 11983 o ang New Philippine Passport Act upang digitalisahin ang mga aplikasyon para sa pasaporte at mapadali ang proseso para sa mga senior citizens, OFWs, at iba pang exceptional cases. Sa ilalim ng New Philippine Passport Act, ang Department of Foreign Affairs, DFA, ay inatasang magtatag at magpapanatili ng online application portal at electronic one-stop shop na madaling ma-access sa opisyal na website nito. Ang bagong batas, na nilagdaan noong Marso 11, ay nag-abolish sa Republic Act No. 8239 o ang Passport Act of 1996. Ipinahihintulot na rin ng bagong passport law ang DFA na magbigay ng off-site at mobile passport services sa mga lugar na hindi sakop ng mga consular offices at foreign service posts, TASIES. Ayon sa bagong batas, ang DFA ay kinakailangang mag-ayos ng mga accommodations para sa mga aplikasyon ng regular passports ng mga senior citizens, kikas, buntis, menor de edad na 7 taong gulang pababa, solo parents, OFWs, at mga individual na may emergency at exceptional cases. Tungkol sa mga parusa sa pag-a-apply, paggamit, at pag-handle ng mga bagong pasaporte, itinatakda ng batas na ang sinumang tao o entidad na walang legal na otoridad na nagko-confiscate, nagre-retain, o nagwi-withhold ng anumang pasaporte na inisyu ng DFA ay magdudusa ng parusang pagkakakulong na hindi bababa sa 12 years at magbabayad ng hindi bababa sa 1 milyong piso, ngunit hindi higit sa 2 milyon. Ang mga forger ng pasaporte ay harap sa 6 hanggang 15 taon na pagkakakulong at multa na hindi bababa sa 100,000 pesos, ngunit hindi higit sa 250,000 pesos. Para sa mga paglabag na may kinalaman sa improper passport use at iba pang travel documents, ang mga lumalabag ay haharap sa 6 hanggang 15 taon na pagkakakulong at multa na hindi bababa sa 100,000 pesos, ngunit hindi higit sa 250,000 pesos. Sa mga paglabag na may kinalaman sa passport issuances, ang mga lumalabag ay haharap sa 6 na taon na pagkakakulong, ngunit hindi higit sa 12 taon at multa na hindi bababa sa 100,000 pesos,
ngunit hindi higit sa 250,000 pesos. Ano po ang masasabi niyo sa bagong mga batas na ito na nilagdaan ni Pangulong Bigin? Maari lamang po na ilagay ang inyong kasagutan sa comment portion. In behalf of the Splat Communications team, si Wina po ito. Maraming salamat. Till next time. Stay safe. Wina out. Bye.